Kasi uwi tayo ng Ifugao. At ito yung gamit natin na CB400 Super 4. Siyempre meron tayong nabiling box, dalawa, at itong box na dati binigay lang yun sa akin. At sana di tayo magka-aberya. Ay puta, patlat, grabe plat. Nako, anong nangyari? Bakit plat? Tragis plat. Nako, kailangan nating ipa flat eh. Anong nangyari kaya? Kaya pala ang bigat. Flat na? Flat sa likod. Nako. Nangyari, bakit flat? Flat nga eh. Ewan, anong nangyari? Na-flat. Alright, dito tayo sa SBRA Tires Trading. Dito ako bumili noon ng P2 eh. So ang nangyari, yung P2 nya doon, yun yung nakaproblema, kaya sumingaw. Pag alis pa lang natin, nagka-aberya na. Sana hindi tayo magka-aberya sa daan. Malayo pa naman yung pupuntahan natin. Mga kulang-kulang 400 kilometers. Thank you kay boss. Dito sa tapat ng kampo. So tara ulit. Pagas tayo sa Petro ng full tank. Umalis pala tayo doon sa Bikutan. Dito sa Bikutan ng 3:15. Tapos nagka-aberya tayo. Baka wala pa namang 10 minutes. Naayos na yung gulong natin. Alright, sinit natin tong Google Map natin kasi hindi na natin alam dito. Nandito na tayo sa, ewan ko kung saan to, MacArthur Highway. Sinit lang natin para may guide. Pagdating natin sa San Jose, Nueva Ecija, ay alam na natin yung daan. Diretso na tayo. At kakaliwa na tayo dito. Bakit yung battery na binili ko ilang minuto lang lobat na. Sayang na naman yung dalawang battery na yan kasama yung charger. Gagamitin natin yung Telesin ulit. Laking abala talaga, bagong bago, tapos madaling malobat. Sayang yung pera natin na pinang espelator. Traffic na ulit oh. At nandito na tayo sa May Kawayan, Bulacan. Grabe sa EDSA. Naabot tayo ng siyam-siyam sa EDSA. Grabe traffic dun. Dito may konting traffic ulit. Naku, kailangan nating sumingit-singit ng safe. Singit tayo pero yung safe. Oops. Ano ba? Grabe na naman traffic dito sa Bocaue Public Market, dito sa tapat nito.
Ayun, ginagawa yung gitnang sa kalsada. Mga siguro nasa 150 meters mula dito hanggang doon. Ayos to, nilalagyan ng bakal, matibay yun. Dito sa Bocaue Public Market. December pa kinayod tong kalsada na to, yung espalto na ito. Tapos hanggang ngayon di pa na espaltaduhan. Malubak pa rin dito sa bungad ng San Miguel, Bulacan. Noong December dumaan kami dito, nagdinggalan. Ito, ganito itsura niya. Tapos hanggang ngayon ganito pa rin. Uy, express daming mga bus at saka truck. Kahilera sila dito. Ay, traffic. Grabe itong Montero nakikisingit din At nandito na tayo sa Nueva Ecija. Yay! Nagpasan natin yung arko. Pero kasi mga nakatambay sa harap, yung mga naglalong ride, marami silang vlog nakasabay ko dyan sa Bulacan hanggang dito sa Nueva Ecija. At dito ang daming mga truck. Dito ang daming mga panindang chicharon. At nandito na tayo sa Gapan. Time check 7:52. Alas 8 na, dito pa rin tayo sa Gapan. Grabe traffic. Ito yung landmark nyo pag dito kayo sa Gapan. Yung ano na yan, tawag dyan, Cruz. Ayan, ayan. Naandyan si Mama Mary at nakasulat dun sa taas, Gapan City. Ganda. Ito kasabay ko mga truck. Dito sa parte na to walang ilaw, street light. At ang daming mga insektong pumapasok dito sa helmet natin, tumatama sa mata. Grabe. Mahina pa naman yung ilaw natin. Walang street light Alright, time check natin 8:15. At nandito tayo sa Cabanatuan City. At kakape tayo. Kape sa akin, ate. Para pampalakas. Dami dito sa gilid. Bypass road din ata to. Felipe Vergara Highway. General Tinio Extension. Kape muna tayo. Wow, napakaganda dito. Ano dito? Bayan ng mga Diyos ay ang Panginoon. Saan kaya to? Lagasca Avenue. Ganda. Llanera pala dito. Yan napakaganda. Welcome sa bayan ng Llanera. Wow, ganda ng statue. Si Papa Jesus at yung mga propeta niya. Wow, wala akong
taga picture eh. Bye bye Llanera. Napakaganda ng Llanera. Bypass road ata din to ah. Haba, parang expressway. Buti dito may mga ilaw. Yung mga ibang dinaanan ko na ganitong parang expressway walang ilaw. Dito ang ganda, may ilaw sila. Dire-diretso. Tignan nyo sa Google Map. Dire-diretso. Ganda. Tapos ang lamig, malakas na yung hangin. Wow, Llanera South. Llanera Southgate. Ganda dito. Wala. Itong inuubo ako ah. Una natin ng ano, picture. Lobat na ako 18%. Di kasi tayo prepared na umuwi. Saan yan? Para tayong papasok sa mga bahay ng mga warrior oh. Ang ganda eh, parang gate para sa mga warrior eh. Meron pa tayong 4 hours 46 minutes. Ganda dito sa gilid, may mga puno. Ito yung puno na maganda yung design, ay parang nganga. Hindi ko alam anong tawag dyan. Maganda yung part na to. Tapos pinapakanan ako dito, service road. Yan. Uy, hindi, ano pa rin to ah, parang bypass road pa di ah. Ay, checkpoint. Dito sa ano, sa Rizal, San Jose City. Meron pa tayong 196 kilometers, 4 hours 38 minutes. Mabait sila. Meron silang checkpoint, mababait sila pala dito sa ano. Mababait yung pulis sa Llanera. Salamat sa inyo mga pulis ng bayan. Mahirap maging pulis eh. Wala kang day off, lagi ka sa kalsada, malayo ka pa sa ano, pamilya mo kung taga probinsya ka. Kaya saludo ako sa inyo mga chief. Wala na namang ilaw dito, nalubak pa ako. Ay, bitak-bitak dito oh. Gumagutok na naman yung shock ko. Bilis no, no? Alright, time check 10:36. At nandito na tayo sa Dalton Pass. Ay, mapapansin nyo, daming mga truck, daming mga bus. Kasi ito talaga yung pinaka mahirap na ahunan dito sa Nueva Ecija, papunta na ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yung loaded na mga bus at saka mga truck, usat pagong yung andar nila, mga 20, yeah, mga
10. Lalo na pag yung nauna talagang loaded, takbo niya talaga 10 at saka 20. Yun yung pinaka mabilis kasi ito talaga ahunan. Welcome Arts ng Nueva Ecija. Paglagpas natin dito ay Nueva Vizcaya at puro na palusong. Ito na yung pinaka highest peak at okay naman yung motor natin, lumalaban. Matibay pa rin kahit 32 years old. Lagyan natin ng box, lagyan ko ng side box. Siyempre yung gulong natin pa rin Corsa tire at saka yung tambutso natin na Yoshimura. At ganun din Corsa tire sa harap. Very good, lumalaban. So babanat ulit ako at malamig. Nilalamig ako dito. Mga 20 minutes siguro ako tumambay dito at nakakwentuhan natin yung mga kapulisan natin. Mababait, nagkwentuhan sa akin. Nakita yung sticker ko dito, sabi niya pumunta ka pala sa amin doon sa Aurora. Dito kasi yung sticker natin dito na ginawa natin sa Dingalan, Aurora, tapos doon sa Baler, taga doon si sir. At let's go. Puro palusong na to, sir. Thank you. At dyan sa taas, ayun yung Balete Pass. Sayang di natin mapuntahan yan. Ito yung nagmamadali, yan. Bigla may kasalubong doon, di singit kayo dyan. Delikado. Buti mabagal yung dun sa baba. Truck siguro to. Tapos itong dalawa, ang bilis nilang mag-overtake. Tapos pagdating dito, signal light pakanan, sisingit sila. Paano kung di ka pinambigyan ng siningitan mo? Ayun, lalaki pa naman yung truck to. Ayun, mga laman ng iba, mga gulay, tsaka mga produkto ng taga norte. Welcome to Santa Fe Public Market. Dito na tayo sa Santa Fe. Lapit na tayo. Ilang kilometers na lang ay makakarating tayo sa Ifugao. Dito bandang kanan na ito, ang daming kapehan dito ewan ko lang kung bukas pa. Ito ayan, dami dito. Pwedeng kumain dyan lawak yung parkingan nila Sabayan natin tong XRM. Ang lakas ng ilaw niya, makiilaw tayo sa kanya. Dito pa isa-isa yung ilaw dito street light. Dito yung ilaw na ito, XRM to ang lakas ng ilaw niya kumpara sa akin kaya di ka pwedeng mabilis pagka ganito lang yung ilaw. Takbo ko 40, 50, 60. Grabe ang lamig. Iba yung tama sa kamay ko na mainit at biglang nalamigan. Iba yung mga ugat nalalamigan tapos kumikirot. At nandito na tayo sa Bayombong. Ito yung tulay dito sa Bayombong bago mag-Arco.
sakop pa rin ng ano to, Bambang. Ganda sana to pag umaga kasi bundok yan at saka ano dito, ilog na malawak. Daming bus oh. Ayan yung Arco Bayongbong, kaso di kita gabi eh. Bayongbong na tayo. Alright, at nandito na tayo sa Solano, Nueva Vizcaya. Hindi tayo dadaan dyan sa Bambang. Dito tayo sa papuntang ano, Santa Fe or Santa Fe. Santa Fe ata eh. Para di natin madaanan yung mga bus na marami. Dami kasi dyan kasi doon junction. Eto, maganda dito dumaan kasi wala masyadong dumadaan dito. At ito na yung boundary ng Nueva Vizcaya at Ifugao. Eto, ano na to, may mga checkpoint dito eh. Dito makikita natin yung welcome to Municipality of Lamot. Yan. Nasa Ifugao na tayo. Grabe ah, ilang oras ang biyahe natin. Mas masarap magbiyahe pag gabi, walang traffic oh. Ito naman dinadaanan natin ay Kiangan na, papunta ng Lagawi, Banawi, Tinok, Mayuyaw, Alfonso Lista, papunta ng Isabela, saka papunta ng Mountain Province, Bungduan. Dami. At bakit na at puro bundok na to. Malapit na tayo, mga 10 minutes siguro or 5 minutes. Ganda ng mga pailaw oh. Ito yung magiging guide natin para di tayo ma-overshoot. Dito kakaliwa. Sorry po. Bulabog tayo dito, may mga bahay-bahay dito. Sorry. Sorry po. Eto, bundok na dito eh.
to, kabilaan to. Dito tayo mag-park. Uy, basa. Nako, saan na yung daanan? Doon. Matibay pa rin ang motor natin. Ilang oras? Time check muna tayo. Ang oras na 2:27. Nag-start tayo doon ng 3:15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Magte 10 hours tayo. Magte 10 hours tong motor natin. Tumatakbo. Wow, good job tong motor natin. Bukas na natin i-inspect kung kumusta yung ano niya, panlabas niya. Nako, buti hindi nalaglag yung rectifier ko. Tanggal yung tornilyo niya. Hanip na yan. Buti hindi nalaglag. Ayun oh. Tanggal yung tornilyo. Buti ito hindi nalaglag. Nakasabit pa dyan. Okay naman yung gulong natin. Hindi natin makita. Bukas na natin i-inspect. Ayos. Malamig yung rectifier ko. Okay yung rectifier na MOSFET. Malamig. Ayos. Very good tong motor. Tara. Good morning. So ito na yung update sa ating motor na ginamit natin sa Manila hanggang dito sa Kiangan, Ifugao. At overall okay naman yung performance nya. Ang naging problema ko lang yung rectifier dito, natanggal yung bolt. Inayos ko ulit. Tapos yun, okay naman. Hindi pa rin nagbago yung performance nya. At ngayon pupunta kami sa Mount Ugo sa Hingan, Ifugao. Doon sa isang tourist spot na matatagpuan sa Hingan, Ifugao. Mga kulang-kulang isang oras mula dito sa Kiangan. Isang municipality ng Ifugao din yan. At mapakita natin yung ganda ng Hingan, Ifugao. Isang mayroon silang natatagong bundok na mataas. At i-feature natin para meron tayong makatulong tayo sa mga tourist spot dito na i-promote. Ang init dito, maganda yung panahon, may init, maaraw. Update ko kayo mamaya ulit.